a blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Stand and again read our text, Galatians 5,
22 and 23, and Ephesians 5, 8 and 10. Okay? Nagpapatuloy ang ating mensahe na ang pamagat ay bearing the fruit of the Spirit. Galatians 5:22, read everyone, go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. How many fruits? Isa lang. Pero ang fruit na ito ay may siyam na virtues. Okay? Virtues. Mga excellencies. Okay? And Ephesians 5, 8 to 10. Ang sabi dito ay, let's read all together, go. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. Heavenly Father, thank you again that, Lord, we can come together to get to know your word, your will. Kung ano po, Panginoon, ang mga bagay na kami bilang eklesiya ay dapat naming unawain at gawin at maging buhay namin, Panginoon. And bless this message, dear God, to our hearts. Thank you for those who are joining us through the many platforms. Thank you for the rest of our people everywhere, dear God. And indeed, dear God, open our hearts and minds and continue, Lord, to speak to us through your word. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Now, I have been going through this series of messages for a number of weeks now. So, what have we learned from previous preachings? Ito. The Lighthouse Bible Baptist Church is an ecclesia, a body of people called by God to accomplish some things for Him, for His glory, for His name. Okay? We are not simply here just to attend services, hindi tayo naniniwala ron, but we come together so that we may get to know how we should be. Amen? Now, we've come to know that as ecclesia, as Lighthouse Bible Baptist Church, we are made a one habitation of God through the Spirit. Anong ibig sabihin ng habitation? It's a dwelling place. Okay? Kung merong lugar na maaaring maging dwelling place ng ating Panginoon ay tayo. Okay? Ang ating buhay. Ang ating pagiging isa. Okay? Ang sabi nga ni Apostol Pablo ang ating Diyos na buhay ay hindi nananahan sa mga rebulto and everything. Nananahan siya sa atin. Amen? We are His dwelling place. But through the Spirit. Kung kaya kinakailangan na tayo mga kapatid ay hindi lumalayo sa leading ng Spirit. Dapat ever conscious tayo, aware tayo kung paanong nakikipag-usap ang Espiritu ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Does the Spirit continue to speak to us today? Yes, through His Word. Amen? Okay. Every time the Word is preached, every time the Word is studied, that is how it should be. Okay? Now, and then, as ecclesia, as Lighthouse Bible Baptist Church, we are built up and continuously being built up as a spiritual house. As a spiritual house, merong ine-expect sa atin ng ating Panginoon that we would offer spiritual sacrifices. Ibig sabihin, ang pagiging spiritual house ay hindi lang pala description niya na passive. Okay? Ang pagiging spiritual house ay may ginagawa bilang tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang Espiritu ng Panginoon
ay hindi passive na person. Okay? Now, ano ang Panginoon? Ano ang Espiritu ng Panginoon? Siya ay person at siya ang pinaka-bihikulo, no? Upang tayo ay mabigyan ng buhay. It is the Spirit that quickens. It is the Spirit that makes alive. And when the Spirit makes us alive, He makes us to offer up spiritual sacrifices. Yun ang malaking kaibahan ng maraming mga panukala ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, the Spirit in us makes us to offer more of ourselves than receive more for us. Are you listening? Ulitin ko, ha? The Spirit in us, no, makes us alive. Binibigyan tayo hindi lang ng awareness. Binibigyan tayo ng sapat na pagkilos so that we can go beyond ourselves. Okay? Now, what does that mean? Lahat ng tao po sa mundo, ang isip at gawa, okay, ang layunin, ang goal, ang ambisyon, ay para sa kanilang sarili. Okay? Pero ang Espiritu ng Panginoon ay binubuhay tayo at binibigyan tayo ng buhay at pagkilos upang tayo ay mabuhay hindi lamang para sa atin, kundi para sa Kanya. That is sacrifice. Ang ibig sabihin ng sacrifice is go beyond yourself. You understand? Kaya tayo sa Lighthouse, hindi yung para sa atin ang ating iniisip. Yes, we ought to be concerned sa ating sarili. Pero kinakailangan lagpas sa ating sarili. Andyan ba kayo? Ha? Yun ang ibig sabihin ng spiritual sacrifice. And that actually applies to everything in life. Okay? Halimbawa, we all want to have time for us. Okay? Pero, ang spiritual sacrifice is a thing that ang oras natin ay hindi lang para sa atin, kundi para sa Kanya. Tama? Yun ang spiritual sacrifice. Kailangan natin ng yaman. Pero, mga kapatid, hindi lang para yaman natin, kundi yung yaman ay ibinibigay din sa Kanya. Abilidad. Marami tayong gustong abilidad para sa atin. Ipagmamalaki pa natin yon. Pero yung abilidad natin ay ginagamit natin para sa Kanya. Kailangan natin ng kapangyarihan. Power. No? Pero yung power ay hindi lang for us to have power. Kundi yung lakas natin ay ginagamit natin beyond ourselves. You understand? Yun ang ibig sabihin nito. Kaya, a spiritual man goes beyond himself. Hindi natin iniinda kung ano yung kalalagyan natin. We look beyond ourselves. Good? Ngayon, naintindihan na natin yun. Alam nyo, siguro paminsan-minsan, no? Pag-usapan nyo yan. Halimbawa, sabihin, how is your spiritual life? So, pag meron tayong spiritual life, tinuturuan tayo ng ating Panginoon how to go beyond ourselves. God? Hirap isipin, ano? Pero yun lang yung kadali. Ganun lang yung kadali. Kaya sa atin, mga kapatid, halimbawa, itong linggo na ito, yung araw na ito, we simply go beyond ourselves. Okay? Lahat naman tayo gusto ng pahinga eh. Tama? Pero, okay na yun. Let's go beyond ourselves. Pastor, intindihin mo naman ako, hindi naman ako katulad mo. Totoo yun. Pero alam niya ang biyaya ng Panginoon. Nananalangin tayo ng biyaya ng Panginoon. Right? Maganda itong topic na ito, mamaya pag-uusapan pa natin. We are made to be a people of God. As a people of God, ang ating ginagawa is to make known the praises of Him in our lives. Okay? Because we are not a people for ourselves. Again,
We are a people of God. So ibig sabihin, nasa Kanya ang dapat na credit for us all. Now, as a people of God, of course, meron tayong binibigay na, halimbawa, attribute, no, na pagkilala sa bawat isa. Pero ang dapat na kilanlin sa buong lighthouse ay ating Panginoon. Amen? Oo. Kaya itong lighthouse po, hindi natin sinasabi na ito'y ministry ni Bishop R.A. o ni Pastor Abante. No, no, no. Ito'y ministry nating lahat. Okay? So, dahil sa ating Panginoon. Amen? Kaya ako, halimbawa, no, meron akong gagawin sa labas. No? I bring along lighthouse. I cannot exist outside of lighthouse. Amen? Okay. Next. Together, being in the Spirit as ecclesia, we walk. We walk together. Ang pinakamagandang illustration na ito ay yung when the children of Israel was walking in the wilderness. They walked together. Okay? As a people. Marami sila. 1 million plus. Lumalakad sa wilderness. Can you imagine that? They walked together. At kahit may mga challenges nung araw, nawalan sila ng tubig. Abay, okay lang. Nagugutom sila. Ganun din. But they walked together. Ang sabi dito, we need to learn to walk in the newness of life. We need to learn to walk as children of light. Kasi sabi ko lang kanina, okay, we are children of light. Kaya kinakailangan, we have that determination, no? Kasigasigan, lalo na, to bear up that light and hold up. Yun ang term sa kanta, di ba? Hold up that light. Tama? Now, alam nyo humahanga tayo sa mga ibang relihiyon na nagpuprosesyon. Magprosesyon kaya tayo? Di ba? Alam nyo, hindi na natin kinakailangan magprosesyon. Ibig sabihin, yung ating kinikilos bilang eklesiya, para sa atin, prosesyon na yun. Amen? Ang sabi nga nila, kapag lighthouse, ganyan yan. Everybody, we walk together. We walk in Him. Okay? When we were baptized, and all of us have been baptized as members of Lighthouse, we walk in the newness of life, not in the oldness of our nature. Okay? Ayan, nakalagay, we walk as children of light. Okay? We walk according to His design. Why? Because we have been created in Christ Jesus, and we are His workmanship, and so we walk according to that designation. Being ordained, di ba? Itinalaga na lumakad sa mga bagay na ito unto good works. Okay? We even walk worthy sa panawagan na mayroon tayo. Okay? Ibig sabihin, pag nananawagan ng Panginoon na mayroon tayong ma-accomplish, all of us would simply do that. We go forward to that direction. Okay? Mayroon pang marami dito. We walk not like unbelievers, but we walk, no, as believers, as a church, nakakaiba sa iba. Okay? We walk in love. Lumalakad tayo. Alam niyo, lahat naman tayo ay mayroong iba't ibang ugali. I appreciate that. Mayroon tayong iba't ibang mga pananaw, iba't ibang likes and dislikes. Pero ang namumutawi sa atin ay ang pag-ibig ni Kristo. Great? Meron tayong mga preferences. You see? So ang namumutawi sa atin ay ang pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, pag sinabing namumutawi sa atin ang pag-ibig ni Kristo, may mga ginagawa tayo mga bagay na kahit ayaw natin gawin, pero dahil mahal natin ang ating Panginoon, ginagawa natin. You realize that? Ha? Halimbawa, no, baka hindi natin natitiis yung katabi natin na kapatid. Pero dahil mahal natin si Kristo, okay lang yun. Good? So, ganun ang ating lakad. We walk circumspectly. Alam niyo, outline na ito actually. Nasa verses lang. Okay? Ano yung circumspectly? Ibig sabihin, may pag-iingat na lakad. Sapagkat pag walang circumspect, ang tawag dyan sa Tagalog, no?
lumalakad ka ng padalos-dalos. Tama ba yung sagot Tagalog na yun? Hindi tayo lumalakad ng haphazardly. Okay? Hindi tayo lumalakad sang-ayon sa impulse. Hindi tayo lumalakad dahil nabigla ka lang. Correct? Kundi, lumalakad tayo consciously. Okay? Na may pag-iingat. Hindi tayo lumalakad na waldas. Kung kinakailangan lumakad na. Bakit? Sapagkat ang mga araw ay pasama ng pasama. Lumalakad tayo na mayroon tayong pag-unawa ng kalooban ng Panginoon. Hindi tayo lumalakad na may kalanguan sa maraming area. Iniiwan natin yung kalanguan. Yan ang kalanguan, lasing. Pero ang kalasingan, hindi lang naman sa sa alak. Okay? Iniiwan natin yon. At lumalakad tayo ng maayos. Ito, maganda ito. We walk worthily. Nakarapat dapat. At nagagawa natin na lumakad na karapat dapat sa pamamagitan ng pagiging mabunga in every good work, which leads us to another topic. Lumakad tayo ng karapat dapat. Lahat naman tayo hindi karapat dapat sa Panginoon. Do you realize that? Kahit na anong galing natin, kahit na anong tayog natin sa ating mga personalities, lahat tayo ay hindi karapat dapat sa lahat ng kaloob ng Panginoon sa atin. Magmula sa kaligtasan, hanggang sa araw-araw na buhay, hanggang sa araw-araw na sustenance. Amen? Okay. Kaya naroon ang ating pagkilala. Kapag sinasabi na natin sa ating sarili na, teka muna, alam mo, karapatan ko ito Karapat dapat ako dito. Alam niyo sa opisina, nung araw nasa korporasyon pa ako, no? Iniisip ko yung dapat kong sweldo. Okay? Nilapitan ko yung may-ari ng kumpanya. Sabi ko, sir, kailangan ko ng raise. At hindi ako tatanggap ng mas maliit dito. Sabi ganyan. Sabi sa akin you think you are worth that? Oy, ayos ang tanong niya. Sabi ko, yes, sir. How? And why? Sir, alam ko naman po yung standard sa labas. Alam ko rin yung ginagawa ng competitor natin. Alam ko din yung produkto nila. At mas marami akong produkto kaysa sa kanila. Ganun lang naman yun. Alam ko saan ang gagaling yung produkto nila. At mas maganda ang brand natin. Okay Diba? At sir, sabi ko, wala po akong bisyo sa buhay. Sinabi ko yun. Ano ibig mo sabihin? Sir, ang buhay ko, trabaho, bahay, church. Alam mo yan. Okay? Hindi ako sumasama sa katulad ko mga managers dito. Ayun. Sa dami ng sinasabi ko, sabi, tama na. Sabing ganyan. Tapos maya-maya siya na tumatawad. Okay ba sa'yo ito? Ganyan. Pwede na. Sabi ko. Ganun lang naman yan Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin yun sa Panginoon. Kaya niyo ba yun? Kahit ngayon. Palagay ko, tinatanong ako ni Nelson kahapon ilang taon ka na sa ministry? Ganyan. Sabi ko, medyo matagal na rin. Oo. Yung worthiness natin. Di ba? Well, siguro sa harap ng tao, pwede natin ipaglaban yan. Pero sa harap ng Panginoon. At mga kapatid, tayo lahat ay humaharap bilang eklesiya sa Panginoon. Good? Kaya mahalaga what we are as eklesiya. Halimbawa, tinitanong ko itong 5 ito. Sabihin na natin na isang team sila sa basketball. Eric, yan, lahat sila yung manlalaro sa basketball. Sabihin na natin na ikaw ang may-ari ng team nila. Okay? Pagkatapos, ang sabi sa iyo ni Pau, wag na si Pau. Anak mo yan pero ang sabi, sir, hindi dapat ako, bigyan mo ko ng mas malaki kaysa sa iba. Di ba? Meron ganon But, ikaw ba worth ng ganon? Ganon Di ba? Tapos ang sasabihin, yung bang merong isa sa team na ang sinasabi, he is worth more than the rest. Papayag ka ba doon? Hindi, Sa isang team,
everybody has the same worth. Correct? Totoo ba yun? Ha? Pwede niya hindi ako ang MVP rito eh. Hindi ka pwede maging MVP kung walang nagpapasa sa'yo. Tama? Pwede ba yun? So, ibig sabihin, pare-pareho. Kaya, alam nyo, sa isang church, bilang isa, it's very awkward na magkaroon din ng tao who feels that he is worth more at makikipag-barter sa Panginoon. We are all unworthy. Amen? At yun ang nire-remind natin sa lahat. You know why? Sapagkat alam nyo, sa mundong ito, abay lahat, pinalalaki yung ulo natin. As in. Pero kinakailangan ba yun? Okay? We are all under the mercy and grace of our God. Kaya, having thus said that, we all look at the kind of walk we have because it is in our walk that our worth before God is seen. In our walk. Okay? Lalo na that in our walk, doon nakikita ang dapat nating fruitfulness. Kaya yung walk na worthy yan ay ibinabangga o kaya yun ang katapat ng being fruitful in every good work. If we will determine, if we will aim to walk worthy, we cannot but be fruitful in every good work. Okay, nakita niyo yun? Ha? Kung sasabihin natin na gusto kong maging karapat-dapat sa lakad ko sa Panginoon, ang talagang paraan kung paanong yan ay nahahayag, ay lumakad tayo lahat na tayo ay maging mabunga sa bawat gawain. Amen? Mabunga. Otherwise, mga kapatid, magiging lopsided tayo lahat. Okay? That we should walk and please God. Ayun. Okay? Now, kaya mahalaga na yung walk together ay maintindihan natin that through that, we bear the fruit of the Spirit. So this segues to the next topic. You observe the progress. Okay? So this develops into us realizing how, as a church, we value what we are. Ang aim ng mensaheng ito is to put in us, to impress in our hearts the value of what we are as ecclesia. Great? Ha? Alam nyo, may mga nagme-message sa akin minsan. Ang sabi, alam mo, Pastor, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na ikaw ang pastor ko. Okay naman yun. Para bang nakakataba ng puso, di ba? Oh, pero pag sasabi, sana hindi yun ang pastor ko. Okay. Anyway, pero napakagandang pakinggan nun. Pero teka muna, mas magandang sabihin na nagpapasalamat ka sa Panginoon na tayo'y lighthouse. Tama ba? More than anything else. Because while I am your pastor, I am not the one church. We are, rather. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, kung ako ay ako, ganoon din ang ating mga pastors men. Ang ating mga sentinels, ang ating leaders. Amen? We cannot do without each other. Amen? Nandiyan ba kayo? We cannot do without each other. That is how we value our being church. And don't you ever think like this. Alam mo, aalis na ako dyan. Total, sila lang eh. Well, pwede mong isipin yan. Pero alam mo, I'll be honest with you. Palagay ko wala ka nang makikitang katulad nito na lighthouse. Ano, Ding? Meron kaya? Wala na, ano? Oo. Not in spelling, not in any other. Okay. Merong merong mga nakalagay ng pangalan Bishop Ruben Abante. Lighthouse. Magkahiwalay. Lighthouse.
Hindi, isa lang yun. Okay, anyway. As all these are seen in us, lahat ng mga enumerate natin, we prove by our lives and testimony the things that are acceptable to God. Now look at this verse. Proving the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Proving what is acceptable to God. Now I have explained this in the past. Okay? Our lives, through our ministries, become constant proofs of the things most acceptable to God by Jesus Christ. That is exactly what it means. Now, listen, as a church, we cannot have lives apart from ministries. Take note of that. Hindi maaari tayo magkaroon ng kanya-kanyang buhay labas sa ministries. Okay? Bakit? Sapagkat ang ministries, ang pinaka-structure kung paanong ang biyaya ng Panginoon ay dumadaloy sa atin. You take that. According to the grace of God. Sa yun ang sabi naman na kasulatan eh. Kaya, hindi tayo maaaring magkaroon ng buhay as eklesiya labas sa ministries. Ang pinakabuhay natin ay ang ating mga ministries. Kaya pinagyayaman natin ang ating mga buhay within ministries para magkaroon tayo ng pruweba. Okay? Maipakita natin ang pruweba sa lahat kung ano ang mga katanggap-tanggap sa ating Panginoon. I hope you understand what I'm saying. Okay? Merong mga nag-iisip siguro na gusto ko magkaroon ng personal life ko, kaya ganun. Well, if you would like your life to be significant before God, you can only have your life significant to God through ministries. Okay? Wala nang iba. Dahil nga nakita natin na ang pinakadaloy ng biyaya ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ministries. Paano, pastor, yung mga ibang mga businessmen, sinasabi, meron silang ministry pero wala naman silang church. Well, yun ang akala nila eh. Okay? Ang sabi nga ni tatay nung araw, kapag ministry ay ministry, it should always be within the context of ecclesia. Amen? Why? Because it is the ecclesia that is the pillar and ground of truth. Okay? Now, kaya lahat ng sulat ni Apostle Paul sa mga churches, nagsisimula yan na sa salitang grace be to you. Hindi grace sa iyo lang, kundi grace sa kabuuan ng eklesiya. That is what a church is. Okay? At doon natin ipinakikita ang daloy ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Mga kapatid, nung araw, nagkaroon ako ng isang mensahe patungkol sa kung paanong ang biyaya ng Panginoon ay in-illustrate sa pamamagitan ng Kanaan. Di ba? Bilang lupain. At ang lupang Kanaan ay hindi ibinigay ng Panginoon sa isang tao. No. Ipinangako nga kay Abraham. Pero, yung effectivity ng pangakong yan ay applicable sa kabuuan ng Israel. You realize this? At ang pumasok sa lupang Kanaan ay hindi isang tao. Marami sila. At ang naging pinaghati-hati lahat ng inheritance nila sa iba't ibang mga tribo. Okay? At nakita na natin yan. Kaya yun mismo ang pinaka-structure ng ministries. Reviewin natin. Dito sa Lighthouse, meron tayong 7 areas according to Romans 12 verses what? 6 to 8. Aber nga, aber. Ito, ginawa ko na ito nung last week eh. I-recite natin ang ating iba't ibang ministries. Tawagin natin si Yuan. Ay, wag na. Lahat tayo. Ministry of the Word. Lahat tayo bahagi niyan. Okay? Pangalawa, ministry of lakas. Serving. Ministering. Okay?
Pangatlo, ministry of equipping, teaching. To teach is not simply to teach. To teach is to equip. Good? Ministry of, ano raw? Lifting up. Anong ibig sabihin? Exhorting to lift up. Kasi madalas, nanlulupay-pay tayo. Lift up. Tama? Sama-sama na dyan. Kung kailangan ng rebuke, rebuke. Kung kailangan ng encouragement, encourage. Kung kailangan ng kaunting prodding, prod. Mahalaga yung panlima. Ministry of, amen, supplying, giving. Okay? Ministry of leading and organizing. Ang sabi ay ruling. Okay? Ang ruling, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan hindi manipulating. Okay? Management is not the manipulation of people. Not even the exploitation of people. But simply leading and organizing. Kaya hindi tayo natatapos. Palaging merong leading, palaging merong organizing. Totoo yan. Okay? Yung ating mga yung ating mga ginagawa ng mga munting ilaw, for example, meron silang OTR. Ano yung OTR? On the road. Kapag lalabas sila, kinakailangan may nagli-lead, may nag-organize. Correct? Pag may ginagawa tayong community wellness outreach, pag may ginagawa tayong programa para sa bloodletting, merong leading, may organizing. Tama? Hindi natatapos yan. Bawat kanta ng choir, merong leading, may organizing. Correct? Yun. Hindi natatapos yan. Tuloy-tuloy yan. It is a thing that should be regular in us. And finally, number 7, ministry of helping. Mercy. Okay. So, our lives, through these ministries, become constant proofs of the things most acceptable to God. You see? Now, kitang-kita natin yan dito. Romans 12. Ang sabi dito, present your bodies one living sacrifice. A living sacrifice. Bodies. One living sacrifice. Parang mali bodies Di ba? Dapat living sacrifices. Pero hindi. That is what a church is. Ang liwanag niyan para sa atin. And then, hindi lang ba, nagsakripisyo na ako. Hindi, holy. Acceptable to God. And how does that happen? Be not conformed to this world, but be ye what? Transformed. Yun. Binago. Ipinihit. Okay? Hindi na according sa default. Ang default kasi natin, mga kapatid, kasalanan. Nung binago at transform, hindi na kasalanan. Righteousness na. Correct? Righteousness na ang default natin. And that happens by the renewing of your mind. That ye may, again, prove. Hindi prove na ipoprove mo at hahanapin mo. No. That ye may manifest. At maipakita ang pinakapruweba. Yun ang ibig sabihin yan. Ng mga bagay na mabuti at katanggap-tanggap, at sakdal na kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito sa Lighthouse, tinuturuan tayo, hindi yung ano bang kalooban sa akin ng Panginoon? Naku, lahat ng tao ganyan. Correct? Kundi ipinapakita natin kung ano ang mga bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon kahit anong sitwasyon ng ating buhay. That ye may prove, make manifest. Kita nyo na, itong talatang ito, marami ang ibang pagkakaunawa Di ba?
Pero pag nakita natin yung salitang proof, yan ang ibig sabihin yan. You see? Kaya nga ang sabi dito that as ye have received of us, ibig sabihin, itong salita ng Diyos, mga kapatid, kumpleto na Tinanggap na natin Narito na lahat. We only need to walk according to this, how we are taught, and to please God, so ye would abound more and more. Okay, now, the fruit of the Spirit, therefore, which are what? The virtues of the Spirit. Sama-sama yon. Again, ano nga yan, Siyam? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Okay. So, the virtues of the Spirit in us become the very proofs of the things acceptable to God. Anong ibig sabihin nito? Ganito yan. Kapag ang ating buhay ay ating ginugol sa ministries at hindi madali yan. As in, hindi madali. I-take na lang natin ang ehemplo ng ministry of supplying, giving. Mga kapatid, lahat tayo ay dapat bahagi ng ministry of supplying. Walang amen? Amen? Oo. So, dito sa Lighthouse, ang dami nating uri ng supplying. Okay? Let's go to the basic. Dito ay meron tayong 4 na sukat ng supplying. Naalala niyo ba yon? Ano ang unang sukat ng supplying, ng giving? Good measure. Correct? Oh, tamang takal yata tawag dyan, no? Okay. Ano yung ikalawang sukat? Press down. Isiniksik. Ano yung pangatlong sukat? Shaken together. Yan. Inalog pa. Ano yung ika-4 na sukat? Running over. Okay. Now, ganyan yan, mga kapatid. When we are willing, in fact, and we follow how our lives are spent in the proper area ng giving, mga kapatid, ng supplying. Okay? Why? Because that is how we are taught in His Word. And according to His equipping, we can do it. Then, the virtues of the Spirit become manifest. Tama? Halimbawa, kung tayo lahat ay magkakaloob ng good measure. Ano ang good measure natin? Tithing, di ba? Tithing. Lahat. Good measure yun sa lahat Ang tithe ng 100 ay magkano? Hindi 5 piso. Ano 5 piso? 10 pesos. Ang tithe ng 1,000 ay 100. Okay. Yung isa may 1,000, yung isa may 100, nagbigay sila ng tithe. Yung meron bang 1,000 at nagbigay ng 100, mas malaki ba binigay niya? Doon sa nagbigay ng 10 dahil meron siyang 100? Hindi. Good measure yun. Good? And then, press down giving. Para sa atin, mga kapatid, ang press down giving is over our tithes. Amen? Andyan ba kayo? Okay. So, ibig sabihin okay pa. Meron pang room. Okay? Ang press down giving natin, nagkakaloob tayo ayon sa mga iba pang designated na offerings. Amen? Kasama na dyan yung mercy offering. Okay. And then, ano yung pangatlo?
shaken together. Ang shaken together giving natin ay Thanksgiving first fruits. Okay? Kaya masaya ka eh. Masaya, ano? Thanksgiving first fruits. Okay? At kapag ikaw ay umakyat sa Thanksgiving first fruits, mga kapatid, napakasarap niyan. Pero challenging. Tama? Lalo na kapag umakyat ka doon sa, ano yon? Running over giving. That is what? Sacrificial thanksgiving. Pareho may thanksgiving. Yung una, thanksgiving first fruits. Yung pangalawa, sacrificial thanksgiving. Naintindihan nyo na? Okay. Now, ito, obedience lang yan. Tama? Obedience lang yan. Kapag ikaw ay umabot sa pressed down giving, ang nakikita sa iyo ay yung virtue ng ano kaya? Pumili ka. Love, joy, peace. Oy. Ano pa? Love, joy, peace. Ano pa? Pumili kayo ng virtue. Marami kang mapupulot eh. Tama? Okay? Alam mo, payapa ka. Oh, payapa ka. Ay, salamat na kabigyan. Pero hindi pa tapos. Nagbigay ka pa ng thanksgiving first fruits. Iba ito. Galak ito. Love, joy, peace. Pero alam mo, kung talagang para makaranas ka ng long suffering, makita si long suffering, yun lang yun eh. That is sacrificial thanksgiving. Kapag hindi mo inobserbahan yan, mga kapatid, hindi lalabas yung virtue. Naintindihan niyo? But the more you offer yourselves and beyond yourself, lumalabas ang virtue. So when our lives are spent through these ministries, because of how we are taught, ang hirap sundin ito eh. Both directly and indirectly. Ang hirap. Pero kapag sinunod natin, nakikita mismo kung anong ibubunga sa atin. At doon tayo sinusukat. Amen? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, ako bilang ministro ng Panginoon, sa mga hintil, kasama tayo dyan, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles, sino yon? Tayo. Might be what? Acceptable. Otherwise, wala. We can only be made acceptable to God by way of His Word. Okay. Now, look at this. The kingdom of God is not meat or drink. Ibig sabihin, ang entrance natin sa kingdom ng Panginoon, na malas natin sa pamamagitan ng pagpasok sa kingdom by the new birth. Pero, mga kapatid, ang ating pananatili sa kingdom ay may kinalaman ang righteousness and peace and joy, and that in the Holy Ghost. For he that in these things, righteousness, peace, and joy, in these things serveth Christ, is acceptable to God, and even approved of men. Look at that. Pero hindi ito binibigyang pansin ng marami. Okay? Acceptable to God. Okay. Now, mga kapatid, pag-usapan natin ang salitang acceptable to God. Ang unang-unang ehemplo dito ay yung comparison ni Cain at ni Abel. Naalala niyo ba kung sino si Cain? Si Abel. Hindi si Abel na taga-Pasig yan. Si Abel sa Bible. Okay, magkapatid yan. Now, si Cain, ano siya? He was a tiller of the ground. Sabihin, farmer siya. Okay. Si Abel, well, obviously,
he would tend sheep. At nag-alay sila sa Panginoon. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So we take the example of Abel. He offered to God something that was acceptable to him. Good? Compared kay Cain. But unto Cain and to his offering, he had not respect. Ano nangyari kay Cain? He was very wroth. Mga kapatid, this was almost 6,000 years ago. Hindi na bagong kwento ito. Pero hanggang ngayon, topic pa rin ang acceptable sa Panginoon. Tama? Okay. Ang sabi ng Panginoon kay Cain, ba't ka galit? And why is thou countenance fallen? Di ba? Imbis na yan, imbis na ganyan, ay, by the way, meron akong pinost. Kasi tuwan-tuwa ako kay Micah, nakita ko kaya, Micah, seryoso na naman, poker face na naman si Micah. Ang ginawa ko, kinantahan ko, Micah, you smile. You can smile. When you can't say a word, you can smile. Sinabayan ako ng ngiti ni Micah eh. Kaya hindi na poker face yung anak ko ha. Huwag nyo nang, kung ngiti na yon. Pero dapat mahawa sa pagngiti ninyo. Pag hindi nyo nginataan yung apo ko, hindi kayo ngingitian yan. Okay, anyway. Kasi sabi sa akin ni Gabi, Pastor, Papa, yung sinabi mo, lahat tuloy natatanong kay Micah, tumingiti na ba si anak mo? Ganun lang yan. Gusto niyo makita yung ngiti ni Micah? Ha? Gusto niyo makita? Saan ba yun? Saan ba yung ngiti ni Micah? Tinan nyo nga ako nandiyan dyan. Bubusan ko pa yung Facebook rito. Ano ba kayo? Okay, anyway. Ang sabi ng Panginoon kay Cain, if thou doest well, shalt not thou be accepted? But if thou doest not well, sin lieth at the door. Ayun. Now, look. Alam niyo tayo mga kapatid, lahat tayo nangangailangan ng acceptance. Have you ever thought about that? Ha? Patunayan natin. Ang taong hindi makakita ng acceptance niya, ang tawag dyan, KSP. Ha? Anong ibig sabihin ng KSP? Kulang sa pansit. Hindi, pansin. Hindi pansit. Okay. Yun na nangyayari. Kasi walang acceptance. Uy, ayun o. Pambira, ang ganda. Mayroon pang ano. Ano Gabi? Di ba? Ang ganda na. Mayroon pang ano eh. Meron pang beautiful eyes. Nakakahawa tuloy yung ngiti niya eh. Lahat ng timitingin niya, ngingiti eh. Hindi ba? Anyway, okay na, ayos na. Salamat. Now, kaya mga kapatid, lahat tayo kailangan natin ng acceptance. Pero kay Kristo, tinanggap na tayo eh. We already have been accepted in the beloved. Are you listening? Lahat ng na kay Kristo tinanggap na. You see? Ang sabi nga ng isang awit eh, He looked beyond my fault and saw my need. Tama? Hindi ininda ng Panginoon kung ano tayo. He looked beyond us. And He offered Himself. And so we have been accepted in the beloved. Having been accepted because of Christ, can we not show the proof of how we have been accepted? Come on.
Tama ba? Ha? Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay pumasa, di ba? Pumasa ka. Abay, ipagmamalaki mo pa na pumasa ka eh. At ang buhay mo, babaguhin mo na makita sa iyo ang isang pasado. Correct? Pumasa ka ba? Oo. Tataka nga ako, paano ako pumasa? Ewan ko ba, dapat bagsak ako eh. Ano yan? Di ba? Ang sinasabi ko ito, tinanggap ka na ng ating Panginoon, pinatawad na ang kasalanan, tinanggap ka na bilang anak niya, hindi mo pa alam kung paanong ipakita mo yung pruweba na ikay katanggap-tanggap na sa Kanya? Come on! Mga kapatid, hindi lang logic yan. That is consistent with the Word of God. Ang problema, ang mga tao, ganun eh. Listen, alam niyo kahit may sakit ka, pero ikay na kay Kristo, tinanggap ka niya. Yung pagkakatanggap niya sa'yo, mas dakila pa sa pinakamalas mo. Naintindihan niyo ba yun? We have more of gains than losses here on earth. Kahit sabihin mo, na katakot-takot yung malas ko, katakot-takot yung lugi ko. Come on! We have the most gain in Christ. Paano ba't ganyan? Naisip niyo ba yan? Ha? Now, listen, this is according to truth. You see? Now, kaya nga ang sabi, you prove. Pakita mo. Right? Ibig sabihin, nagiging natural na sa atin yun. Alam niyo mga kapatid, ang pruweba ng ating pagiging anak ng Diyos ay kita sa lahat. Tama? Kita yung pagkakaiba. Ba't ganyan yan? Siguro kasi Kristiyano eh. Di ba? Kasi pruweba yung pinapakita mo eh. Right? Ba't ganyan? Hulaan mo. Save ba yan? Hulaan mo. Ang hirap hulaan eh. Di ba? Mga kapatid, ano ba? Di ba? Ano ba? Ang hirap naman tayo pahuhulaan ng mundo. Magpapahula ka pa, pupunta pa sa Quiapo. Save ho ba ako? Pakitingnan nga po yung palm ko kung save ako. Naku, huwag niyong gagawin yan, mga kapatid. Ito sinasabi. Di ba? Are we talking sense? You see? Kaya itong mensaheng ito, alam niyo, talagang hahanapin tayo kung saan tayo naroon eh. I appreciate si multi-awarded painter, Andy. Hindi mo na maikakaila na siya'y na kay Kristo kasi pati painting niya nagsasalita. Nung araw nakita ko yung painting niya nung wala pa siya kay Kristo talagang Van Gogh na Van Gogh Diba? Ngayon iba. Naobserbahan niyo ba yun? May pruweba Tama? Isipin mo kayo mga ang tawag sa inyo ulit? Ha? Anong sabi kanina? Anong tawag sa kanila? Ha? Ano nga yun? Ito yung mga may kinalaman doon sa Isipin mo, turo ng turo si Gabi. Ganyan. Nakikita ko yung di ba, nakikita kong ganyan, gaganyan. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ.
You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.